MT Novel Story. Chapter 1376, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Nang inaaliw na ng pantas ng lakas ang kanyang sarili, may biglang tumawa mula sa likuran, maaari mong isipin, ako ay napakaaliw. WHO. Sa sandaling imulat ng pantas ng lakas ang kanyang mga mata, hindi niya maiwasang magulat, at lumingon upang tumingin. Siya ay isang matalino ng lakas at lakas, kakaunti ang mga tao sa angkan ng espirito ang kanyang mga kalaban, ngunit may isang taong humipo sa kanyang likod ng tahimik, may isip kung gaano kakilakilabot na dumating ang tao. Gayunpaman, nang makita niya ng malinaw ang taong nasa likuran niya, isang puso na nasuspine sa hangin ay agad na pinasok pabalik sa kanyang tiyan. Sangkatauhan. Nakatagong hininga. Anong klaseng malakas na lalaki ang naisip ko, ngunit ito pala ay isang mababang antas na mandirigma, na halos matakot ako sa kamatayan. Human boy, paano ka napunta dito? Dumating ka sa tabi ni Lao Tzu, dumating ka ba para mamatay? Ang banal na pantas ay tumingin sa binata na may masamang tingin. Ang kabataang lahi ng tao ay kalahating hakbang lamang sa pagdadalisay sa mga Diyos, at siya ay isang basura sa kanyang paningin. Kaya lang hindi niya maintindihan kung paano nalampasan ng taong ito ang defense line ng mga lobo at lumapit pa sa kanya. Ito ay hindi kapani-paniwala. Ang kinalalagyan niya ay nasa gitna ng isang bangin, napakatagol nito, hindi man lang alam ng karamihan na may maliit na plataporma dito. May gusto akong itanong sa iyo, ang mga lobo ba dito ay kontrolado ni Ling Luo? Panipi. Ang binata na iyon ay si Lu Chen, at dahil sa problemang ito ay hindi siya nakalusot sa banal na pantas. Kung hindi, siya ay tamad na mag-aksaya ng oras, at matagal na siyang sinaksak mula sa likuran. Ito ay kontrolado ng aking amo, ano ang gusto mo? Iniunat ng banal na pantas ang kanyang mga kalamnan habang tumatawa, naghahanda na pira-piraso si Lu Chen. Hindi niya kilala si Lu Chen, ni hindi niya alam kung kanino galing si Lu Chen. Ang 10 mabubuting pantas ay ang mga nasasakupan ng ika-9 na prinsipe noon. Nang dumating si Lu Chen sa linggo, nagkataon na pinadala sila ng ika-9 na prinsipe upang humawak ng mga gawain, kaya hindi nila nakilala si Lu Chen. Paano niya nakontrol ang mga lobo? Tanong ulit ni Lu Chen. Malapit ka nang mamatay, bakit mo ba tinatanong ang mga ito? Ang sage ng lakas ay malamig na sumangot, itinaas ang isang kamay, at sinampal si Lu Chen, hindi ko sasagutin ang tanong ng patay na tao. Kung ganoon ay mamatay ka na. Nakita ni Lu Chen na hindi niya mailabas ang mga salita ng kabilang partido, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras, at direktang kinuha ang malaking dragon mula sa Chaos Orb, at kinaladkad ito palabas. Dagendong. Isang galit na dagendong ni Zhao ang yumanig sa kalangitan. Isang malaking asul na dragon na bahaang lumabas sa kung saan, at dumiretso sa banal na pantas sa bilis na napakabilis ng kidlat. Isang pang-11 antas na halimaw na dragon. Nagulat ang banal na pantas, hindi niya akalain na ang isang mahinang mandirigma ng tao ay magpapalaki ng isang higanteng dragon ng baha. Sa pagmamadali, bigla niyang binago ang direksyon ng palad na umaatake kay Lu Chen, at humampes kay Qinglin Zhao. Boom! Ang palad na iyon ay nagkataon na sumampal sa paan na iniunat ng malaking Zhao, at nagkaroon ng malakas na putok sa lugar. Gayunpaman, sumugod siya sa hamon, hindi man lang sinuportahan ang pangitain, at walang anumang paghahanda para harapin ang malaking baha. Ngunit ang malaking Zhao ay matagal nang inihanda, nang mahawakan niya ang mga kuko ng Zhao, ito ay isang suntok ng buong lakas, at ang kanyang palad ay malapit nang bumagsak, at ang kanyang palad ay magkadikit. Hindi maganda. Ang sage ng lakas ay nasira ang isang kamay, ngunit napakabilis na gumanti, at agad na lumipad pabalik sa resulta ng labanan, naghahanda upang makatakas. Mamatay! Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa direksyon na tatakas niya. May sumili sa kanyang paraan palabas. Ang lalaki ay napapaligiran ng 5 dragon na may iba't ibang kulay, at itinaas niya ang kanyang mahabang espada, parang Diyos ng dragon na pumapatay sa mundo, sinusubukang putulin ang langit. Ang mahabang kutsilyo ay pumutol, ang langit at ang lupa ay nagbabago ng kulay, at ang enerhiya ng kutsilyo ay durog sa mga ulap sa lahat ng direksyon. Ang talam ay nasa lahat ng dako, pinuputol at gumuho ang mga layer ng espasyo, pinuputol ang walang laman, at diretsyong humahampas sa kanya. Ang kapangyarihan ng kutsilyong ito. Ang banal na pantas ay namutla sa takot, ang taong iyon ay kalahating hakbang pa lamang sa larangan ng pagdadalisay sa mga Diyos,
at talagang may kapangyarihan siyang banta ang kanyang buhay, hindi ba siya matakot umihi? Bukod dito, matagal nang hinulaan ng kalaban ang kanyang direksyon, at nang maglaslas ang talam, wala na siyang puwang para makaiwas, kaya natitiis lang niya ito. Pero wala siyang choice kundi kagatin ang bala, bago pa man siya magkaroon ng oras para suportahan ang paningin ay itinaas niya ang kanyang huling kamay para harangin ito. Boom! Ang talam ay pinutol, at ang kanyang kamay ay naputol sa lugar. Mabangis pa rin ang natitirang puwersa ng Sable, at patuloy sa paglaslas patungo sa kanyang katawan. Ang banal na pantas ay hindi man lang nagkaroon ng panahon upang sumangot, siya ay pinutol ng mahabang patalim sa isang dagwang kulendong, at ibinuhos sa bangin. Bagamat ang kutsilyong iyon ay ang pang-apat na kutsilyo ni Zantian, ang sambong ng lakas at lakas ay mamamatay pa rin kapag nataman siya ng kutsilyo. Ibig sabihin, hindi na kayanan ni Lu Chen na uminom ng huling higop ng likidong spirit at spirit essence, kaya gumawa siya ng masamang plano, at nakipagkamay kay Qin Linzhou upang atakihin ang huling bantay ng banal na pantas. Kung hindi, ang ikalimang espada ni Ji Zantian ay hindi na kailangang lumabas kasama ang Qin Linzhou, si Lu Chen ay direktang papatayin ang taong ito. Isang primordial spirit ang nakatakas, ngunit bago siya makatakas sa langit. Kuya Zhao, magpakita ka ng kabaitan at patawarin mo ang aking kaluluwa. Ang primordial spirit ay humingi ng awa sa gulat. Benevolence, wala. Ngumisi si Da Zhao, at sa isang snap ng kanyang mga kuko, nadurage niya ang primordial spirit na nahuli niya. Tapos na, call it a day. Sa isang dagandong, ang malaking Zhao ay lumipad papunta kay Lu Chen at hiniling kay Lu Chen na i-drag ito pabalik sa Chaos Orb. Sa orihinal, tumagal ito ng ilang pang-11 ranggo na monster pill at nagtatago sa Lingquan Pool para makapagpahinga at mapagsama ang ranggo nito. Ngunit gusto ni Lu Chen na lumabas ito para lumaban, at wala itong oras para magpahinga, kaya kailangan nitong lumabas. Ngayong natapos na ang gawain, sabik na itong bumalik, ayaw nang manatili sa labas kahit sandali. Don't call it a day? Get in? And help me open this hole? May lalabas na magandang babae. Itinuro ni Lu Chen ang air vent, at inutusan si Da Zhao na gawin iyon. Ano? Sumulyap si Da Zhao sa air vent, at natulala sa lugar, hindi ka nag-drill para palakihin ang ganoong kaliit na butas, ngunit hinihiling mo sa akin na mag-drill ito, gusto mo bang abusuhin ang halimaw? You are powerful, I have your strength, kailangan pa ba kitang tawagan? Sabi ni Lu Chen. Tama, ang ating Great Zhao Clan ay pangalawa lamang sa mga dragon na may lakas. Tumango si Da Zhao, pagkatapos ay humiga sa maliit na lagusan ng hangin, iniunat ang kanyang matutulis na kuko, nagsampa ng ilang beses, pinalawak ang butas. At pagkatapos ay sinubukan ang kanyang makakaya na mag-drill in. Ang pagkakilala sa iyo ay isang kasawian para sa akin, papatayin, kailangang magbutas, at lahat ay dapat gawin. Si Da Zhao ay nagpuputol, nagbubutas, nakikipagdaldalan ng hindi nasisiyahan. Bilasan mo, tumigil ka na sa pagmamadali, nagmamadali ako. Hinimok ni Lu Chen. Tik, dahil nagmamadali ka, bakit hindi mo ako i-drill? Ngumuso si Da Zhao. Bibigyan kita ng isang stick ng incense o oras, kung hindi mo mabuksan ang vent na ito, ipinapangako kung aabuso ka. Nang makitang naglakas loob ang malaking Zhao na magsalita, nagbanta lang si Lu Chen. Paano mo ako aabuso? Tanong ni Da Zhao. Paano kung kumain ng siyang? Mahinang sabi ni Lu Chen. Nagbago ang mukha ni Da Zhao, at pagkatapos ay tumahimik siya, at ang bilis niyang paghukay sa butas ay naging mas mabilis. Ang malalakas na ingay ay patuloy na nagmumula sa vent, at si Linghua, na nananatili sa loob, ay nakatayo sa tabi ng vent, nakakaramdam ng tensyon sa sandaling ito. Kabanata 1377 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Hindi naglakas loob si Linghua na pakawalan ang kanyang kamalayan upang makita ang sitwasyon sa labas, kaya wala siyang alam tungkol sa mga bagay sa labas. Walang paraan, ang bantay sa labas ay isang matalino ng lakas, at ang kanyang lakas ay medyo malakas pa rin. Kung kumalat ang kanyang kamalayan, mapapansin ito kaagad ng mga gwardya, na makakaapekto sa pag-atake ni Lu Chen sa mga gwardya. Tama, ito ay isang pagsalakay. Naniniwala siya na may kapangyarihan si Lu Chen na pumatay ng mga santo. Ngunit naniniwala lamang siya na si Lu Chen ay inatake ng palihim si Zhang Sheng, at imposibleng patayin si Sheng Sheng ng direkta.
Naisip niya na ang kakayahan ni Lu Chen na makatakas mula sa lupa ay ang pag-atake at pagpatay sa gwardya, kaya hindi siya naglakas loob na palabasin ang kanyang banal na pakiramdam para guluhin ang mga aksyon ni Lu Chen. At ngayon, nagkaroon ng malakas na ingay mula sa vent, may naghuhukay ng vent, ngunit hindi nagbalik si Lu Chen ng anumang balita, kaya kung hindi siya kinakabahan, isa siyang multo. God knows, baka yung guard na naghukay ng vent. Nabawi na niya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at hindi man lang natatakot sa gwardya, ngunit natatakot siya na baka makaligtaan si Lu Chen at mapatay ng gwardya. Boom! Umalangaw-ngaw ang isang napakalaking tunog na nanginginig ang buong kuweba na si Suso. Ang air vent ay biglang lumipad na may mga durog na bato, at ito ay pinalawak ng ilang talampakan ang lapad, at isang malaking ulo ng dragon ang nakausli. Flood Dragon Beast. Naghinala si Linbua na may mali sa kanyang mga mata, kaya't hindi niya napigil ang kuskusin ang mga ito ng masigla, at pagkatapos ay nakita niyang tama siya, ito nga ay ulo ng dragon na nakausli sa air vent. Hoy, kagandahan, hiniling sa akin ni Lu Chen na iligtas ka. Tinitigan ng malaking Jiao si Linbua, ngumisi, at ginaya ang tono ni Lu Chen, sinasabi iyon. Lu Chen. Handa si Linbua na labanan ang malaking Jiao, nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang magulat, ano ang relasyon mo ni Lu Chen? Huwag mo na masyadong isipin, napakaganda ng relasyon namin ni Lu Chen, magkaibigan tayo. Nagmamadali itong sinabi ni Da Jiao, sa takot na malaman ng iba na si Lu Chen ang may-ari nito. Naaalala ko na nagpalaki si Lu Chen ng isang mythical beast, si Jade Kilin. Kailan pa siya nagpalaki ng isa pang dragon beast? Sabi ni Linbua, pupunta ako, hindi ito nagpapalaki, kaibigan ko talaga si Lu Chen, hindi ang uri ng relasyon na iniisip mo, hindi talaga. Natarante si Da Jiao, at mabilis na umatras, ayaw nang makipag-usap kay Linbua. How about it, may nakilala ka na ba? Nang makita ang malaking Jiao na lumalabas, tanong ni Lu Chen. I see, spirit race na babae yon, malapit na siyang labasan. Galit na sabi ni Da Jiao. Siya ang reyna ng Eldar, maganda ba? Ngumiti si Lu Chen. Pretty as, hindi kasing ganda ng sawa na nakita ko last time. Napakunot ng noo si Da Jiao at sinabi iyon. Hindi mo talaga mailuwa ang gereng. Bumalik ka at bumili ka ng oras para makapagpahinga. Hindi na magtatagal kailangan mong ilabas para lumaban muli. Kinuha ni Lu Chen ang isang malaking kamay at hinawakan ang malaking Jiao, gustong dalhin ang malaking Jiao pabalik sa Chaos Orb. Hoy! Hoy, huwag mong hawakan ang iyong leeg. Sigaw ni Da Jiao. Okay, pagkatapos ay dalhin mo ang iyong asno. Inikat ni Lu Chen ang kanyang kamay sa isang direksyon, kinuha ang buntot ng malaking dragon, at direktang kinaladkad ito patungo sa Chaos Orb. Fuck! Lalong hindi nasiyahan si Da Jiao, at sumigaw at nagprotesta sa mismong lugar, hindi ba okay na dalhin ang iyong mga kamay at paa, bakit kailangan mong dalhin ang iyong buntot? Paano ako mahihiya kung makita ito ng iba? Lu Chen ay tamad na makipag-usap sa malaking Jiao, kaya inabot niya at pinalamanan ang malaking Jiao sa Chaos Bead. Sa oras na ito, kalalabas lang ni Linbua mula sa pinalaking butas ng hangin, at nagkataong nakita niya si Lu Chen na may hawak na buntot ng dragon at isinuot ito sa kanyang tiyan, at ang harap na kalahati ng katawan ng malaking dragon ay nawala. Ito, hindi alam ni Linbua kung bakit at hindi niya maiwasang magulat. Pagkatapos, ang malaking baha na dragon ay naglaho, at nawala pa rin ito sa harap ni Lu Chen. Huwag kang magtaka, pinabalik ko lang ito para magpahinga, at tatawagan ko ito para lumaban ulit mamaya. Mahinaong sabi ni Lu Chen Feng kay Linbua. Away ulit, kainahinalang tanong ni Linbua. Nakulong ka dito at wala kang alam, so let me make a long story short. Puwersahang aakyat sa trono si Ling Rao ngayon, at inihatid niya si Linggang at ang iba pa sa altar upang manood ng seremonya. Malamang may ipapadala sila para samahan ka doon. Ngayon, wala ka na sa panganib, ano sa tingin mo? Sinabi ni Lu Chen kay Linbua ang tungkol sa mga pangyayari sa labas sa isang napakaikling wika. Pupunta ako sa altar, iligtas si Linggang at ang iba pa, at pipigilan si Ling Rao na umakyat sa trono. Nang marinig ito, nagbago ang kutis ni Linbua, at sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ang haring ito ay tagapagmana ng espiritong hari na hinirang ng mga ninuno, at siya rin ay kinikilala ng angkan ng mga espirito. Kung hindi ako mamamatay ng isang araw, ito ang hari ay ang hari ng angkan ng espirito.
Wala kang mga kwalipikasyon upang maging hari ng angkan ng espiritu. Alam kong magiging ganito ka, kaya sinabi kong mag-aaway tayo. Tumango si Lu Chen, at sinabing, ang Spiritual Valley ang iyong teritoryo, ikaw ang pinakapamilyar sa daan patungo sa altar, manguna. Pagkatapos lamang lumipad palabas ng Lingko Mountain, biglang kumunat ang noo ni Lingwa, at sinabing, may darating sa Lingko Mountain, ito ay isang banal na pantas. Ang subordinate ni Lingrao. Tanong ni Lu Chen. Bukod sa mga nasasakupan ni Lingrao, sino pa kaya ito? Sabi ni Lingwa. Meron ba? Tanong ulit ni Lu Chen. Isa. Sabi ni Lingwa. Tinatayang pinadala ka ni Lingrao para ay escort ka doon, hayaan mo siyang gawin. Ngumiti si Lu Chen, at nagsabi, si Lingrao ay may 10 nasasakupan ng mabubuting sage, at nag-aalala ako sa pagharap sa kanila ng ganito noong una, ngunit hindi ko inaasahan na mapatay ko silang 3 sa Lingko Mountain, at isa pa ang inihatid sa ang pinto ko. Sa pagkakataong ito, ang 4 na Espiritong Santo ng Lingluo ay natalo, at ang natitirang 6 na Espiritong Santo ay mas madaling pakitunguhan. Ang cultivation base ni Lingwa ay mataas, at ang kanyang kakayahan sa pandama ay mas malakas kaysa kay Lu Chen. Pagkatapos ng ilang paghinga, naramdaman ni Lu Chen ang hininga ng isang banal na pantas na nagmumula sa malayong harapan. Ngunit natakot si Lingwa na makatakas ang kabilang partido, kaya matagal na niyang pinigilan ang kanyang hininga, humiwalay kay Lu Chen, lumukso sa mas mataas na kalangitan, at naglagay ng bitag para sa pangangaso. Sa sandaling ito, sa ilalim ng altar ng Spirit Race, libo-libong milya sa paligid, maraming tao ang nagtipon-tipon, hindi bababa sa 1 bilyong Spirit Race ang mga tao ay pumunta dito upang panoorin ang seremonya ng enthronement ng bagong reyna. Sa katunayan, karamihan sa mga taong Lingzhou ay hindi kinikilala si Lingrao, kinikilala lamang nila si Lingguo bilang ang hari ng Lingzhou. Gayunpaman, kontrolado ni Lingrao ang palasyo ng hari at ang ipinagbabawal na hukbo, napakalakas kung kaya't maraming tao mula sa Lingzhou ang kailangang pumunta upang maiwasan ang pag-uusig. Sa paligid ng altar, may mga gwardya at mahigpit ang mga bantay. Sa altar, maraming mga ministro ng maharlikang pamilya, gayon din ang ilang mga dignitaryo, naghihintay sa paglitaw ni Lingrao. Nandito rin ang mga bilanggo sa linggang, ngunit nadroga sila ng mga pipong droga, nakakandado ang kanilang martial art areas, at may mga bantay mula sa palasyo sa likuran nila, kaya hindi nila maiikot ang langit. Gayunpaman, ang ilan sa mga gwardya ng palasyo na nagbabantay sa mga bilanggo ay nasuhulan ni Lingyan, at lihim na nagpadala ng mga mensahe kay Linggang at iba pang mga bilanggo, at naghatid pa ng mahahalagang bagay. Jayapil at Jaymaipil, dalawang uri ng antidote ang dumaan sa mga kamay ng sinuhulan na mga gwardya ng palasyo at nahulog sa kamay ni Linggang at iba pang mga bilanggo. Tahimik na ininom ni Linggang at ng iba pa ang 2 tabletang ito, at sa wakas ay inilabas ang nakakandadong martial art areas, at nakapagsalita na sila. Kaya lang, ang mensaheng ipinadala ni Lingyan ay panatilihin silang ligtas, hindi para ilantad ang hindi naselyohan na martial art areas at ang sikreto ng pipong gamot. Si Linggang at ang iba pa ay sinunod ang mga tagubilin ni Lingyan, pinananatiling kalmado ang kanilang mga ekspresyon, patuloy na nagkunwaring pinipigilan, at tumahimik upang hindi maapektuhan ang mga kilos ni Lingyan. Hindi pa lumilitaw si Lingrao, ngunit maagang dumating si Fandang, at nakaupo sa isang malaking upuan, napapaligiran ng ilang magagandang court ladies, matagumpay na humihigop ng isang tasa ng espiritual na tsaa. Sa simula, ang kanyang katawan ay pinutol ni Lu Chen, at ang kanyang kaluluwa ay hindi makatakas mula sa Xingluo Secret Realm, kaya naisip niya na siya ay mapapahamak. Sa kabutihang palad, siya ay natisod sa Spirit Valley ng hindi sinasadya, at hindi sinasadyang nasakop ang ekstrang katawan ng ika-9 na prinsipe, at nagkamit ng isang napakatalino na bagong buhay mula noon. Kabanata 1378, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa oras na iyon, naisip ni Fandang na ang kaharian ng pisikal na katawan na kanyang sinasakop ay hindi mataas, tila nasa tiyangang realm lamang siya, at handa na siya para sa pangmatagalang paglilinang. Hindi niya inasahan na ang ekstrang katawan na iniwan ng ika-9 na prinsipe ay hindi ganito, isa lamang itong ilusyon ng pagsupil sa tiyangang realm ng ilang uri ng gamot. Sa sandaling pumasok ang kanyang primordial spirit, agad na nalutas ang pagsupil, at lumitaw ang tunay na estado ng pisikal na katawan. Saint Bone Tattoo Realm.
Direkta nitong hinayaan siyang tumalon mula sa larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos patungo sa kaharian ng mga santo, at nabigla siya sa napakalaking haba. Nagtagal siya para ganap na umangkop sa ekstrang katawan ng Ninth Prince. Sa panahong iyon, siya ay tinanggihan ng kanyang katawan at nagdusa ng labis na halos hindi na siya makaligtas. Sa kabutihang palad, ang maraming talento sa lupa at kayamanan na inilaan ng ikasyam na prinsipe ay nagbigay daan sa kanya na makaligtas sa mapanganib at masakit na panahon na iyon. Ngayon, ang kanyang primordial spirit at pisikal na katawan ay pinagsama sa isa, at siya ay naging isa sa dalawang pinakamakapangyarihang tao sa lahi ng espiritu. Para naman sa mga elder ng spirit race. Ang mga taong iyon ang esensya ng spirit clan, at sila rin ang ultimate power ng spirit clan. Kikilos lang sila kapag buhay o patay na ang angkan ng espiritu. Hindi sila kailanman nakikilahok sa anumang gawain ng angkan ng espiritu. Maaari silang ituring na parang wala sila sa mga ordinaryong panahon, at hindi na kailangang iuri sila bilang malakas. Para sa iba pang pinakamalakas na tao, natural na anak ito ng siyam na prinsipe, si Ling Rao. Noong panahong iyon, inokupan ni Fan Dang ang ekstrang katawan ng ikasyam na prinsipe, galit na galit si Ling Rao at gusto siyang sirain. Gayunpaman, binago ni Ling Rao ang kanyang pisikal na katawan, at isa rin siyang santo na may mga tato sa buto, kaya hindi siya mas mahusay kaysa sa kanya. Nag-away ang dalawa, at hindi masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas ng dalawang panig. Bagamat si Ling Rao ang may kapangyarihan, hindi niya ito kayang sirain. At binago niya ang kanyang pisikal na katawan upang maging isang angkan ng mga espiritu, sabik na makamit ang angkan ng mga espiritu, kaya tumigil siya sa pakikipag-ayos kay Ling Rao. Dahil dito, nagulat ang dalawa nang makitang may common enemy sila sa negosasyon. Bukod dito, sa kanilang mga buto, pareho silang tumanggi na maghaiganti at nanumpa na hindi magiging tao. At ang karaniwang kaaway na iyon ay si Lu Chen. Ayon sa ideya na ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan, ang dalawa ay mabilis na nagtama. Habang nag-uusap, umihi ang dalawa sa iisang kama. Si Fan Dang ay lubos na nasisiyahan kay Ling Rao, siya ay maganda, may marangal na kapanganakan, at may mataas na antas ng paglilinang, kaya siya ay nakahanap ng isang kayamanan. At pumayag si Fan Dang na maging tao sa likod ni Ling Rao, at sinuportahan si Ling Rao sa posisyon ni King Ling, natural na hindi tatanggihan ni Ling Rao si Fan Dang. Agad namang nagtama ang dalawang aso at lalaki, at pagkalabas ng kaugalian ay dumiretso sila sa lingwa. Sa pag-iisip kay Lingwa, naging kakaiba ang mga mata ni Fan Dang. Ano man ang kagandahan, paglilinang, ugali, at iba pa, ang Lingwa ay higit sa isang antas na mas mataas kaysa sa Ling Rao. Minsan, ganito ang iniisip niya, kung papalitan sina Lingwa at Ling Rao, walang pagsisisi sa mundong ito. Nakakalungkot lang na tila nakita ni Ling Rao ang kanyang iniisip, at nagpumilit na ikulong si Lingwa sa ibang lugar, na para bang nagbabantay sa kanyang masungit na intensyon kay Lingwa. Kung saan naman ang Lingwa Pass. Tanging si Ling Rao at iilan sa kanyang mga subordinate ang nakakaalam, at kahit hindi niya alam, nababato talaga ito. Gayunpaman, comfortable na rin siya sa kanyang kasalukuyang buhay, at hindi siya nag-abala na subaybayan kung saan nakakulong si Lingwa, upang hindi magkasalungat kay Ling Rao. Hanggat na kumpleto ni Ling Rao ang seremonya ng enthronement at opisyal na naging reyna ng lahi ng espiritu, pakakasalan niya ito. Sa hinaharap, siya ang magiging prinsipe ng angkan ng espiritu. Kabilang sa angkan ng mga espiritu, siya ay nasa ilalim ng isang tao at higit sa 10,000 tao, anuman ang kanyang katayuan at awtoridad. Bukod dito, maaari niyang tamasahin ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan, tamasahin ang lahat ng mga mapagkukunan ng paglilinang ng spirit race, at ang hinaharap ng martial arts ay magiging maliwanag. Habang pinag-iisipan ito ni Fan Dang, lalo siyang nasasabik, na para bang nakita niya sa kanyang mga mata ang kanyang hinaharap na sarili, nagiging isang tunay na hari at humakbang patungo sa emperador. Magulat sa aking Panginoon, may nangyari sa pasukan ng linggo, at nalaman ng aking mga nasasakupan na ang lahat ng mga gwardya ay patay na, at may isang taong pumasok sa linggo. Isang banal na pakiramdam ang dumating mula sa malayo, nag-uulat kay Fan Dang ng nagmamadali, na nakagambala sa pagde-daydream ni Fan Dang. Continue to inspect, if you find something suspicious, report it to me immediately. Bumalik sa katinoan si Fan Dang, ngunit hindi siya nagalit, bahagyan lang siyang tumugon, at inutusan ang kamalayang iyon na gumawa ng isang bagay.
Alam niya kung sino ang kamalayan na iyon, ito ay ang kapitan ng isang patrol team. At kinokontrol niya ang maraming kapangyarihan sa palasyo, at ipinadala niya ang mga patrol na iyon, upang agad niyang maunawaan ang anumang sitwasyon. Tungkol sa insidente ng pagpasok ng isang tao sa Spirit Valley, tila matagal na niyang inaasahan na mangyayari ito, kaya hindi siya kinabahan. Pagkatapos, tinawag niya ang commander ng hukbo ng Imperial at sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Ang dating commander ng Forbidden Army ay si Ling Yan. Pinangunahan ni Ling Yan ang ipinagbabawal na hukbo upang labanan si Ling Grao at nabigo, nakatakas si Ling Yan mula sa Linggo at Yuanwo Continent. Ngunit ang ipinagbabawal na hukbo ay walang pinuno at napilitang sumuko kay Ling Grao, na muntik nang mapatay ni Ling Grao. Naramdaman ni Fandang na ang ipinagbabawal na hukbo ay maaaring gamitin para sa kanyang sariling paggamit, at hinikayat si Ling Luo na tanggapin ang ipinagbabawal na hukbo na sumuko, na masasabing nagligtas sa buong buhay ng ipinagbabawal na hukbo. Pagkatapos, inayos ni Fandang ang isang bagong commander ng Forbidden Army sa ilalim ng kanyang command, at kinuha niya ang Forbidden Army sa kanyang sariling mga kamay mula noon. Hindi maliit na bagay kung may pumasok sa Spirit Valley. Ang general ay agad na mangguna sa kanyang mga tropa doon upang hanapin ang taong pumasok sa Spirit Valley. Nagulat ang bagong commander ng custodian. Ang mga taong pumasok sa Spirit Valley ay pinaghandaan. Natatakot ako na wala na sila sa pasukan ngayon. Kahit na pamunuan mo ang iyong mga tropa doon, wala kang mahahanap na kahit sino. Si Fandang ay mukhang walang pakialam, at sinabing, bueno, magpadala ka ng 5,000 tao doon, harangan ang pasukan, at pigilan ang sino man na pumasok o umalis, kung hindi, ikaw ay babarilan. Sumunod ka. Ang commander ng ipinagbabawal na hukbo ay agad na nag-utos sa kaliwat kanan na pakilyusan ang 5,000 ipinagbabawal na hukbo sa pasukan ng espiritual na lambak. Aking Panginoon, ang mga taong pumasok sa Spirit Valley ay may pukana laban sa iba. Kung hindi sila mahahanap, maaaring makaapekto ito sa seremonya ng pagluklok. Labis na nag-aalala ang commander ng hukbong imperial. Kaya, ito ay nangangailangan sa iyo na personal na pamunuan ang mga tropa at alamin ang mga lahi ng tao para sa akin. Tumayo si Fandang mula sa kanyang upuan at sumulyap sa labas, para lamang makita ang walang hangganang dagat ng mga tao sa ilalim ng altar. Galing ba ito sa lahi ng tao? Mukhang nabigla ang commander ng Forbidden Army. Sir, paano mo nalaman na ang pumasok sa Spirit Valley ay isang lahi ng tao? Dahil nakatakas si Ling Yan kay Linggo, kusa kong hinayaan, kung hindi, sa lakas ng pakikipaglaban ng lalaking iyon, makakatakas ba siya sa akin? Ngumisi si Fandang, at sinabi, matagal ko nang inaasahan na si Ling Yan ay darating upang iligtas ang sangkatauhan, at ang taong pumasok sa Linggo Valley ay tiyak na kapangyarihan ng sangkatauhan. Hindi makatwiran, kung ang lahi ng tao ay manggahas na makialam sa mga gawain ng ating lahi ng espiritu, tiyak na pipigilan ito ng ating mga matatanda. Sabi ng commander ng hukbong imperial. Mga matatanda, tinatayang napigilan nila ito, at pinatigil ang pinakamalakas sa sangkatauhan. Patuloy nang inisya ni Fandang, kung hindi, ang lahi ng tao ay papasok ng buong tapang, bakit sila papasok sa palihim na paraan? May tanong ang mga nasasakupan ko. Hindi naman sa ayaw hamarang ang mga matatanda, pero hindi kaya ng mga matatanda. Sinabi ni Fandang, sa lahi ng tao, mayroong isang tao na may hiwalay na katayuan sa lahi ng espiritu. Ang mga matatandang iyon na naniniwala sa mga ninuno ay kinikilala siya at hindi basta-basta aatake sa kanya. Siya ba, ang taong napahamak na hinulaan ng mga ninuno? Nagliwanag ang mga mata ng Forbidden Army Commander, at nahulaan niya kaagad kung sino iyon. Ang nakatalagang tao ng angkan ng espiritu ay ang lahi ng tao na si Lu Chen. Kabanata 1379. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Napakatalino mo, tama ang hula mo, at hindi walang kabuluhan para sa akin na ibigay sa iyo ang isang mahalagang hukbong imperial. Tumango si Fandang, lubos na nasisiyahan sa flexible na pag-iisip ng subordinate na ito. Lumalabas na kapag binitawan mo si Ling Yan, alam mong hihingi si Ling Yan ng tulong kay Lu Chen. At si Lu Chen ay may malapit na relasyon kay Lingbua. Lumahok din siya sa huling labanan sa altar at tinulungan si Lingbua na talunin ang ikasyam na prinsipe, na naging dahilan upang tuluyang bumagsak ang ikasyam na prinsipe. Kung alam ni Lu Chen na may problema si Lingbua, tiyak na babalik siya para iligtas siya.
Ang commander ng ipinagbabawal na hukbo ay biglang natauhan, at sa wakas ay naunawaan ang intensyon ni Fandang, na akitin si Lu Chen pabalik at bigyan ng pagkakataon si Ling Rao na maghiganti. Gayunpaman, alam lang ng commander ng Imperial Army na kinasusuklaman ni Ling Rao si Lu Chenro, ngunit hindi niya alam na galit din si Fandang kay Lu Chenro. Ang pagpapalis kay Ling Yan ay hindi lamang ang intensyon ni Fandang, kundi pati na rin ang intensyon ni Ling Rao. Isa lang ang layunin, ang hayaang ipaalam ni Ling Yan kay Lu Chen ang mga panloob na pagbabago sa Lingzhou, at hayaang bumalik si Lu Chen sa Linggo para iligtas ang mga tao. Hanggat babalik si Lu Chen sa Linggo, makakapaghiganti sina Ling Rao at Fandang sa kanilang nakaraan. Sa pangunguna ni Ling Yan, maaaring makihalubilo si Lu Chen sa karamihan at subukang isabotahe ang seremonya ng enthronement. Tumingin si Fandang sa walang katapusang pulutong sa ibaba ng entablado, at sinabi ito sa commander ng hukbong imperial. Alam ng mga nasasakupan ang gagawin. Ang commander ng Forbidden Army ay isang matalinong tao, at agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Fandang. Kung nabibilang ka rito, pangunahan ang lahat ng ipinagbabawal na tropa na hanapin si Lu Chen. May maliit na hukbo si Lu Chen sa ilalim ng kanyang pamumuno. Maaaring sinundan siya ng mga ito. Pagkatapos mong mahanap sila, barilin mo sila hanggang sa mamatay. Sumunod ka. Ang commander ng ipinagbabawal na hukbo ay tumugon, at umalis sa altar, at mabilis na nagpatawag ng 10,000 mga ipinagbabawal na hukbo, pumailan lang sa hangin, at maingat na siniyasat sa itaas ng karamihan. Lu Chen, malaki ang potensyal mo. Hindi ko alam kung anong kaharian ang narating mo ngayon. Tumingin si Fandang sa mga tao sa ibaba, at malamig na ngumiti, salamat sa inyo, naging santo na ako na may mga bone tattoo. Siguro kung mayroon kang Heavenly Tribulation Realm. Kahit na ang iyong talento ay ang pinaka-pervert sa mundo, ang oras ng higit sa isang taon ay napakaikli, sa karamihan ay maaari kang makihalubilo sa Venerable Earth. Ang iyong combat power ay hindi tumutugma sa realm, ngunit maaari kang lumaban sa mas mataas na antas. I wonder kung ang iyong combat power ay maaaring umabot sa antas ng isang santo. Kung nasa iyo lamang ang kaharian ng Venerable Earth, gaano man ka-abnormal ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung gusto mong labanan ang isang makapangyarihang santo tulad ko, maghintay hanggang sa susunod mong buhay. Ngayon, siguro hindi ko na kailangang gawin ang sarili ko. Isa lang sa mga nasasakupan ko ang makakapag-torture sa'yo ng libo-libong beses. I'll catch you later, ipapasingaw ba kita o eyebrows? Ang sakit ng ulo nito. Habang pinag-iisipan ito ni Fandang, mas nagiging masaya siya, na parang nakuha na niya si Lu Chen. Isang bagay lang ang nakalimutan niya, nagsimula siyang magplano kung paano kainin ang mga ibon bago sila ibaril. Sa oras na ito, sa ilalim ng altar, nagkakagulo ang mga tao, at maraming tao ang hindi nasisiyahan sa mga gwardya ng imperial na lumilipad sa itaas ng kanilang mga ulo. Bagamat walang gaanong mga taong spirit race ang dumating upang manood ng seremonya ngayon, mayroong higit sa 1 bilyong tao. Ang kaguluhan ng napakaraming tao ay hindi dapat maliitin, ito ay parang alon ng tunog na yumanig sa buong field. Lahat, manatiling ligtas at huwag maiinip. Ang mga nakagawiyang inspeksyon ng ipinagbabawal na hukbo ay hindi makakaapekto sa panunood ng lahat sa seremonya. Ang commander ng hukbo ng imperial ay nagtaas ng kanyang hininga at sumigaw ng malakas, tulad ng kulog na kumukulog mula sa langit, na kumakalat sa libu-libong milya, na umaabot sa mga tainga ng lahat ng mga taong espirito ng tribo. Ang commander ng ipinagbabawal na hukbo ay napakatalino, at siya ay natatakot na gumawa ng kalokohan, kaya't ginamit niya ang gayong tono upang payapain ang lahat, at patahimikin din ang mga kaaway na nakatago sa karamihan. Tiyak na, ang karamihan ng tao ay mabilis na tumahimik, at ang aliw ng commander ng hukbo ng imperial ay may malaking papel. Ngunit sa sandaling ito, naghiyawan ang mga tao sa altar dahil lumitaw si Ling Rao sa entablado. Nakasuot ng gininto ang maharlikang damit at isang korona sa kanyang ulo, dahan-daang naglakad si Ling Rao patungo sa altar na napapaligiran ng daan-daang court ladies. Naghihintay ang iyong kamahalan. Maraming mga awtoridad sa espiritual na angkan na sumuporta kay Ling Rao ang lumuhad at nambobola siya. Ngunit mas maraming mga ministro ng maharlikang pamilya ang hindi gumawa ng anumang paggalaw, lahat sila ay natigilan, na parang wala silang kinalaman dito. Kahit sa ilalim ng altar, mahigit 1 bilyong tao ng spirit race ang tahimik lang na nanunood.
Kinikilala lamang ng karamihan ng mga tao ng Tribong Espiritu si Lingua bilang reyna ng Tribong Espiritu, at wala silang magandang impresyon kay Lingua na nakabihag kay Lingua. All loves, pakibilasan, ang haring ito ay hindi pa opisyal na umakyat sa trono. Ngumiti si Lingraw na parang dimple, nasa mabuting kalooban, at nagmamadaling sinabi. Pagkaraan, tumingin si Lingraw sa kabilang panig, at ang mga tao sa linggang ay walang pakialam sa kanya, at lahat sila ay tumangala sa langit, dumilim ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang mga taong iyon sa linggang ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa sumuko. Huwag mong pansinin si linggang at ang iba pa. Wala na silang kwenta kapag natapos na ang seremonya ng iyong pagluklok. Pagkatapos ay isa-isa kong sisindihan ang mga sky lantern at ipapadala ko sila sa impyerno. Lumapit si Fandang upang salubungin siya at sinabi ito kay Lingraw. Hindi sila marunong mambola, kaya gawin natin ang gusto mo. Tumanggaw si Lingraw, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin at damapo sa karamihan. Sa 10,000 ipinagbabawal na mga kawal na nagpapatrol, hindi niya napigil ang sumimangot. Ngayon ay isang magandang araw para sa haring ito na umakyat sa trono, bakit sila pumunta sa itaas ng mga tao? Hindi ba nila alam na makakaapekto ito sa emosyon ng mga tao ng spirit race na nanunood ng seremonya? Panipi-panipi, dahil nandito si Lu Chen. Si Fandang ay hindi gustong magpaliwanag, ngunit direktang sinabi ito. Lu Chen. Nang marinig ito, mas lalo pang naging madilim ang kutis ni Lingraw, halos makulimlim. Kung hindi dahil kay Lu Chen, hindi sana namatay ang kanyang ama, hindi sana nawasak ang kanyang katawan, at hindi siya maghahirap ng husto. Si Lu Chen at siya ay may malalim na alitan sa dugo, at hindi sila magkasundo. Dinala ni Ling Yan si Lu Chen dito. Pinigil ni Lingraw ang kanyang galit at nagtanong. Sino pa kaya kung hindi si Ling Yan? Tumawa si Fandang. Mabuti iyan, hanapin silang lahat, at patayin silang lahat maliban kay Lu Chen. Ang mga tingin ni Lingraw ay puno ng pagpatay na layunin, si Lu Chen ay kailangang mahuli ng buhay. Ang haring ito ay hindi maaaring hayaan siyang mamatay ng masaya, ang haring ito ay pahihirapan siya ng dahan-dahan, na gagawin ang kanyang buhay na mas masahol kaysa sa kamatayan, at ang kamatayan ay mas masahol pa sa buhay. You don't need to worry about this, I'll do it for you, mabuti pang maaga kang mag-entrono. Sinulyapan ni Fandang ang tuktok ng altar, kung saan nakalagay na ang isang marangyang trono, naghihintay sa bagong reyna na maupo dito. Bago pa makasagot si Lingraw, galit na sumigaw ang commander ng ipinagbabawal na hukbo mula sa ilalim ng altar, sino ka? Bakit wala kang kakaibang aura ng ating lahi ng espiritu? Pagkaraang bumagsak ang sigaw, agad na sumugod ang 10,000 ipinagbabawal na tropa patungo sa commander ng ipinagbabawal na hukbo. At sa sandaling iyon, lumingon din ang mga mata ng hindi mabilang na mga angkan ng espiritu, kasama na ang mga dignitaryo sa altar. Nakita ko na sa ibaba lamang ng commander ng mga imperial na gwardya, mayroong isang grupo ng mga kakaibang tao na naghalo sa karamihan, lahat sila ay nakasuot ng mga damit ng lahi ng Eldar, at lahat sila ay nakasuot ng mga talukbong na ang mga labi ng mga sombrero ay nakababa, hanggang sa ibaba, na naging dahilan para hindi komportable ang mga tao. Kitang-kita ang kanilang mga mukha. Ang grupong ito ng mga tao ay walang anumang aura, at wala rin silang aura na natatangi sa lahi ng mga espiritu, na para bang ang aura sa kanilang mga katawan ay natatakpan ng kung ano. Kabanata 1380, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Siya ay mga especially iya, wala silang kinalaman sa iba, lahat sila ay umiwas, o sila ay papatayin. Ang commander ng ipinagbabawal na hukbo ay sumigaw ng malakas, at ang karamihan ay nagbigay daan, na naghihiwalay sa malaking grupo ng mga kakaibang tao. Sa oras na ito, 10,000 ipinagbabawal na tropa ang sumugod sa kanilang mga posisyon, pinalibutan ang grupo ng mga kakaibang tao, at hinaranggan pa ang kalangitan sa itaas. Ngayon ay ang seremonya ng enthronement ng bagong Queen of the Spirit Race, at ngayon ay may mga especially iya na pumapasok, na talagang gustong pumatay sa bagong reyna. Malakas na sumigaw si Fandang, at inutusan ng commander ng hukbong imperial, maliban sa pinuno ng mga especially iya, hayaang mapatay ang iba pang mga especially iya, walang sino man ang maliligtas. Ang hukbo ng imperial ay nakikinig sa utos at pinapatay ang lahat ng mga especially iyang ito. Inilabas ng commander ng ipinagbabawal na hukbo ang kanyang mahabang espada at inutusan ang libu-libong ipinagbabawal na hukbo na sumalakay.
Patayin. 10,000 ipinagbabawal na tropa ang sunod-sunod na nagtaas ng kanilang mga sandata at akmang sesolakay. Biglang, sa gitna ng kakaibang grupo ng mga tao, isang lalaki ang nagtanggal ng kanyang hood, inilantad ang isang magandang mukha. Master Ling yan. Nakilala ng maraming Imperial Guard ang lalaki at natigilan sila sa lugar na huminto sa kanilang pag-atake saglit. Mga kapatid ng Forbidden Army, ang layunin ng pagbabalik ng aking Lingyan ay iligtas ang Her Majesty the Queen at talunin si Ling Luo. Sinulyapan ni Lingyan ang mga gwardya, pinalakas ang kanyang loob, nagsalita ng malakas, at ang kanyang tinig ay kumalat sa libu-libong milya. Si Queen Linhua ay ang orthodox na angkan ng espiritu, na kinikilala ng angkan ng mga espiritu, at siya ang isinusumpa ng lahat ng mga tao sa aming mga espiritu, sundin. Bagay. Si Lingrao ay sumilip sa reyna, inagaw ang kapangyarihan at inagaw ang trono, at nagdulot ng panloob na alitan sa angkan ng mga espiritu. Siya ay isang taksil ng angkan ng espiritu at walang suporta sa mga tao. Kami, ang lahing espiritu, ay hindi kailanman makikilala si Lingrao, at ang aming Forbidden Army ay hindi dapat maglingkod kay Lingrao, at hindi namin dapat suportahan ang ilegal na pag-akyat ni Lingrao sa trono. Panipi. May dala akong reinforcements. Ngayon ay tiyak na ililigtas ko ang Her Majesty the Queen at ipapabagsak ang dalawang magnanakaw, sina Lingrao at Fandang. Ang resulta ay sibil na alitan sa Spirit Race. Mga kapatid ng Forbidden Army, alang-alang sa Eldar at para sa Reyna, mangyaring sumama sa aming kampo. Nabalisa ang ekspresyon ni Lingyan, at itinaas niya ang kanyang mga braso, na talagang may sensational effect. Ang unang bagay na nagdulot ng sensasyon ay ang pagkakaroon ng higit sa 1 bilyong tao ng Spirit Race, at hindi mabilang na mga boses ang sumabog na parang mga alon sa karagatan. Nakabalik na pala si Lord Lingyan. Alam kong nakatakas si Master Lingyan para makahanap ng mga reinforcement, gaya ng inaasahan. Si Reyna Linhua ang tagapagmana na itinalaga ng mga ninuno para maging kahalili ng Haring Espiritu. Si Reyna Linhua lang ang kinikilala ng aming angkan ng espiritu, hindi si Lingrao. Nilusob at banihag ni Lingrao ang Reyna. Karumal-dumal ang krimen. Ang ipinagbabawal na hukbo ay ang kapangyarihan ng palasyo. Dapat silang maging tapat sa Reyna at hindi magtrabaho para sa babaeng magnanakaw na iyon Lingrao. Sa pakikinig sa mga tinig ng hindi mabilang na mga tao mula sa Spirit Race, ang 10,000 ipinagbabawal na tropa ay nabighani din, ngunit maraming tao ang nag-alinlangan. Ang kapangyarihan ng Forbidden Army ay nahulog sa mga kamay ni Fandang, at ang commander ng Forbidden Army ay pinalitan din. Ang mga ito ay hindi isang bagay na maaari nilang ipaglaban. Lord Lingyan, walang ibang kapangyarihan ang Spirit Race, saan ka nag-imbita ng mga reinforcement? Tanong ng ilang gwardya, sangkatauhan. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kamay ni Lingyan, ang 4,000 tao sa likuran nila ay sunod-sunod na nagtanggal ng kanilang talukbong, na nagpapakita ng mukha at hininga ng sangkatauhan. Napag-alaman na para maitago ang panatikong hukbo, nakakita si Lingyan ng ilang espesyal na halamang espiritu na may nagtatagong aura at pinunasan ang mga ito sa loob ng robe. Matapos magsuot ng mga robe ang 4,000 miyembro ng Zealot Legion, pansamantalang itinago ang kanilang aura, upang makasama sila sa karamihan ng 1 bilyong lahi ng espiritu. Nang tanggalin ang talukbong, tumambad ang ulo ng sangkatauhan, at inilabas din ang hininga ng sangkatauhan. Ang mga panloob na gawain ng ating Spirit Race ay pinangangasiwaan ng ating Spirit Race, paano natin hahayaan ang mga tagalabas na makialam? Tanong ng isa pang ipinagbabawal na hukbo. Sila ang Legion ni Lu Chen, ang mga tauhan ni Lu Chen, kung hindi, paano sila papayagan ng mga elder na makapasok sa Spirit Valley? Sabi ni Lingyan, ang napapahamak na tao ng Spirit Race. Si Lord Lu Chen ang itinadhana na tao ng Spirit Clan, kaya natural siyang makialam sa mga internal affairs ng Spirit Clan, at maaari rin niyang dalhin ang mga tao dito. Excuse me, nasaan si Master Lu Chen? Maraming Imperial Guard ang naantig at sunod-sunod na nagtanong. Lu Chen, iligtas mo ang Reyna. Sinabi ni Lingyan, kapag dumating si Lu Chen at ang Reyna, lalaban tayo laban kay Lingrao sa isang iglap. Nakakalungkot na nalantad tayo ng maaga, ngunit mga kapatid sa hukbo ng Imperial, kailangan nating tumayo sa tabi ng Reyna at labanan iyon, kasama natin ang taksil na si Lingrao.
Nang marinig ang tungkol sa paghaharap kay Lingrao, maraming Imperial Guard ang nagpakita ng kahihiyan sa kanilang mga mukha, walang tumugon kay Lingyan, ngunit marami ang natigilan. Ikaw na masama. Kung gusto mong magrebelde, kailangan mong magbayad ng mabigat na presyo. Nang makitang natigilan ang kanyang mga nasasakupan, hindi napigilan ng commander ng ipinagbabawal na hukbo ang pagsigaw at pagmumura ng malakas. Sa katunayan, nakita rin ng commander ng ipinagbabawal na hukbo si Lingyan, at mas gusto niyang alisin si Lingyan. Si Lingyan ay ang dating commander ng hukbong imperial, na may mataas na posisyon at autoridad, ngayong bumalik siya, natural na siyang naguguluhan. Kung hikayatin ni Lingyan ang buong hukbo ng imperial, ito ay magiging isang malaking problema. Bukod dito, si Lingyan ay isang mabait na pantas, at ang numero 1 arrow cultivator ng angkan ng espiritu, na may malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Isa lamang siyang gininto ang katawan na kagalang-galang, malayo sa Lingyan, kung gusto niyang patayin si Lingyan, hayaan ang kanyang mga nasasakupan, hindi siya maglakas loob na umakyat at maghanap ng kamatayan ng mag-isa. Ang kanyang dagandong ay minsang nagpaalinlangan, at naiinis pa nga ang mga Imperial Guard. Marami sa mga Imperial na gwardya ay kabilang sa dating hukbo ni Lingyan, at sinundan pa nila si Lingyan upang maghimagsik laban kay Lingrao. Paano sila magiging handa na salakayin si Lingyan? Nakokontrol ka ba? Nakita ni Lingyan ang problema, kaya nagtanong siya. Ang aming pamilya ay nasa ilalim ng kontrol. Walang magawa ang ilang ipinagbabawal na sundalo. Kung gayon ay hindi mo nais na sumali sa labanan na ito, tumayo ka lamang at manood bilang isang tulong. Kumunat ang noo ni Lingyan, at walang choice kundi sabihin iyon. Ang Forbidden Army ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa palasyo, hanggat ang Forbidden Army ay hindi nakikilahok sa digmaan, mas mababa ang pressure. Forbidden Army, kung magrebelde ka, isipin mo ang pamilya mo. Sa sandaling ito, ang malamig na boses ni Fandang ay nagmula sa itaas ng altar. Nang lumitaw si Lingyan, nakita ito nina Fandang at Lingrao sa isang sulyap, at saglit silang hindi nagsalita, depende lang ito sa kung paano ito haharapin ng mga Imperial Guard. Ang Forbidden Army ay tila medyo nayanig, at ang bagong commander ng Forbidden Army ay hindi na ito makontrol, kaya't si Fandang ay walang pagpipilian kundi ang magsalita. Ikaw. Tumingin si Fandang sa gilid, at mayroong 6 na banal na santo na nakatayo doon. Tatawagan na sana niya sila para lumaban, ngunit pinigilan sila ni Lingrao, huwag sabihin sa mga tao na lumabas, hayaan ang hukbo ng imperial na gumawa ng mga bagay. Umiiral ang pangangailangan. Tiningnan ni Fandang si Lingrao at walang pagpipilian kundi ang sumuko. Sinusunod ng hukbong imperial ang utos, patayin si Lingyan, at patayin ang mga mandirigma ng tribo. Ganito ang sigaw ng commander ng Forbidden Army. Si Lingyan ay isang taksil ng angkan ng mga espiritu, mayroon tayong responsibilidad na parusuhan siya. Nagbago ang angkan ng mga espiritu. Malapit nang umakyat sa trono si Lingrao, at hindi na reyna si Lingua. Dapat sundin ng ating hukbong imperial ang utos ng bagong reyna. At ang lucha na iyon, alamin at patayin siya. Sa gitna ng ipinagbabawal na hukbo, mayroon ding iba't ibang boses, lahat ay sumisigaw upang salakayin si Lingyan at ang iba pa.